Wala pa po akong 9, natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. So yun yung unang beses na napasok kayo sa Opo. kulungan. Dahil ang ninakaw niyo po ay, Hitlog po. ilang beses po kayong nakulong? Nasa 20 beses po, mahigit pa. 20? Opo. Ilang taon po kayo nun? Siguro mga 9 o 8 years old lang po ako. Di ba, hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old? Inaalo pa po ako sa mga matatanda nun. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo, Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, naghiwalay na yung katawan. Mga 9 na taon pa lang siguro siya nun. eh yung nanay ninyo, Nakita ko rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan. minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po yung panahon na yun. Pagdating naman sa kasalanan, ako yung pinakamakasalanan tao. Tumingala ko, yumuko ako. Umiyak ako. Diyos kang mga bagin, baka pwede mo naman akong gawing kaibigan. Pawaan mo naman ako. Sabi ko patawan. Mga kapuso, napanood niyo ba ang pelikulang Green Bones? Ang pelikulang ito ay tungkol sa buhay sa loob ng kulungan. Tungkol sa kung paano sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan. Nung napanood ko ito, tulad siguro ninyo, pumasok din sa isip ninyo, kathang isip lang yan, pelikula lang yan. Pero, totoo nga bang posibleng sumibol ang kabutihan sa loob ng piitan? Posible nga bang magkaroon ng pagbabago kahit ang isang tao ay labas-masok na sa kulungan? Posible pa nga ba ang liwanag sa kabila ng dilim? Ang kasama ko rito ay si Sir Nestor Quilas. Hello po, Sir Nestor. Salamat po sa pag-join sa amin sa iListen. Thank you. Si Sir Nestor ay labas-masok sa kulungan. Mga papa. At siya ang patunay na posible ang pagbabagong buhay kahit na labas-masok sa kulungan. Ilang beses po kayong nakulong? Nasa 20 beses po, mahigit pa. 20? Opo. Hindi po 2, 20. 20. Opo. 20 times? Halos po lahat ng kulungan sa Metro Manila nakulong po ako. Paano po nangyari yun? E di parang kalahati ng buhay ninyo, halos kalahati ng buhay ninyo nasa loob ng kulungan. Minsan naman po buwan lang po, nakakalaya po ako. Minsan buwan lang. Opo. Natatandaan niyo pa po ba kung ano yung unang beses na nakulong kayo? Yung bata pa po ako, pag nanakaw po talaga. Ano pong ninakaw ninyo? Itlog, ganyan. Ilang taon po kayo nun? Una ko pong nakulong po, siguro mga 9 o 8 years old lang po ako. Di ba, hindi naman pwedeng makulong ang 9 years old? Inaalo pa po ako sa mga matatanda nun. Kasi nung wala pa yung juvenile... Wala pong juvenile po sa probinsya. Saan po ba kayo? Dati po kasi nakulong po ako sa Zamboanga. Taga Zamboanga po kayo? Nakulong din po ako sa Davao. Oo. Pero yung unang beses po, nung 9 years old po kayo, nakulong po kayo doon. Opo. Sinama kayo sa matatanda. Sa matatanda po. Kasi nung panahong iyon ay wala pa namang Walang juvenile. batas na na kailangan ng mga bata ay nakahiwalay or dapat hindi sila kinukulong. Bakit po kayo nagnakaw? Yung panahon po kasi na yun, ang hirap po maghanap ng makakain. Ba't po kayo naghahanap ng pagkain? Ba't hindi po yung mga magulang ninyo? Wala na po akong magulang nun. Kwento niyo nga po sa akin yung buhay ninyo nung bata kayo. Paano po kayo naulila sa magulang? May pamilya naman po ako maayos eh. Kaya lang, dumating yung panahon na yun na kasama ko yung pamilya ko, may biglang bumaril sa papa ko. Bakit po binaril? Hindi ko rin po alam. Ano po bang trabaho ng papa ninyo? May new gun po. May new gun kayo? Opo, opo. Oo. Binaril ang papa mo? Opo, sa harap ko mismo. Ilang taong na po kayo noon? Mga 5 taon po siguro ako. Okay. Siyempre mahal ko po yung magulang ko. Yung panahon na yun. Mahal ko din po yung kapatid ko. Yung kapatid ko po tinamaan po sa ulo. Bali natanggal po yung utak niya. Nakita niyo pong Opo. pinatay ang tatay ninyo? Opo. Yung ano na lang nun, pinasisip ko na lang nun na meron po akong ate sa bahay. At meron din akong nanay sa bahay, kaya tumakbo po ako dun sa bahay.
Gusto ko silang maging kayakap. Oo. Nung nakita niyo po ang nanay ninyo at ate ninyo, Nung buksan ko po yung pinto, nakita ko na lang po kasi ang daming dugo. Nung pagtingin ko yung ate ko, nag-iwalay na yung katawan. Mga 9 na taon pa lang siguro siya nun. yung nanay ninyo, Nakita ko rin yung nanay ko, butas-butas na din po yung katawan. minasakar po yung buong pamilya ninyo. Bakit po? Hindi ko rin alam po yung panahon na yun. Pero nung kalaunan, nalaman ko na dahil lang din po sa niyog, yung lupa po. At yan lang sa lupa. Bata pa kasi ako nun, pamilya ko yun. Yung pumasay din. Tiyo ko mismo yun. Tiyo ninyo ang pumatay sa buong pamilya ninyo. Opo. Nung nangyari po yun, saan po kayo napunta? Wala po kasi wala na pong mag-alaga sa akin eh. Dahil yung mismong pumatay sa pamilya nyo ay pamilya rin. Opo. Bali sumakay na lang po ako ng sasakyan. Lumayo ako na sa ibang lugar. Palamboy-laboy lang po. Kaya napunta ako sa kalye. Doon ko naranasan na ano. Isang bata kasi hirap po mabuhay eh. Oo naman. Sa kalye ng ganong edad. Kasi inaasahan ko nun, yung may magbigay lang sa akin na makain. Saan po kayo natutulog doon? Puntahan po ako, abutan po ng gabi. Minsan, dumating yung panahon na pumupunta ako dun sa mga kainan. Tinitingnan ko lang po yung tira na pagkain. Kukunin ko. Pero sinasaktan po ako eh. Pinapalayas ako. Alis ka dyan, may kumakain. Kaya yung ginagawa ko, pumupunta na lang ako dun sa basurahan. Kahit may uod na yung pagkain, dumidikit sa kamay ko. Sinusubo ko yan. Minsan, iniisip ko na lang na sana hindi na ako naging tao. Hindi na ako sinilaw. Ang hirap talaga pag minsan nagkakasakit ka. Wala kang kasama. Wala pa po akong 9. Natuto na po akong magnakaw para mabuhay lang. Pag nagugustuhan ko po yung nilagang itlog, sa Mindanao po kasi, sa Jinsan, sa Davao, sa Zamboanga. Yung mga bachelor po doon, yung bus. Oo. Bus kung tawagin dito sa Maynila. Itlog Manoy Orange, sisigaw yan. Pagkatapos sa akyat dun pag bumaba po yan ng bus, linalapag po nila yung basket, nalalagyan ng itlog. Oo. Kumukuha po ako doon, pinupunit ko po yung plastic. Kaya lang pag inauli naman po ako, sampal, ganyan. Oo. Minsan puno na sila sa akin, dinadala na ako sa kulungan. So yun yung unang beses na napasok kayo sa Opo. kulungan. Dahil ang ninakaw niyo po ay Itlog po. ilang itlog po? Minsan isa lang. Ganyan. Isang itlog lang. Minsan isang itlog lang. Tapos, Para makakain lang ako. Pag gutom ka kasi talaga, minsan gagawa ka talaga ng paraan. nung una pong pinasok po kayo dun sa loob ng kulungan, ano pong pumasok sa isip ninyo? Anong naramdaman po ninyo nung unang pasok niyo po sa loob ng kulungan? Kahit bata ka po, pag nakulong ka, parang gusto mo magpakamatay. Kasi gusto mong lumabas, di ka makalabas-labas eh. Sobrang nag-aalala ka, paano pa ako makakalabas dito. Lalo't wala namang, alam mo naman wala namang magliligtas sa'yo, wala kang kakampi. Tapos paglabas ninyo sa kalye, Paglabas sa kalye, doon naman, wala namang mapupuntahan. magdanakaw ulit. Magnanakaw ulit. Pabalik-balik lang sa pagnanakaw. Hanggang sa dumating po yung panahon na sumasakay na po ako ng barko. Kasi yung barko kasi may libreng pagkain. May nakalagay lang na mga pagkain doon. Ginagawa ko, sumasakay po ako noon. Napupunta po ako ng Iloilo. Oo. Ganyan, hanggang sa napunta po ako rito sa Maynila. Dumating ako rito sa Maynila, hindi ko rin naman naintindihan yung salita rito. Oo. Hirap din mabuhay. Oo. Kaya lang dito, nakita ko kasi rito marami pagkain sa basuran. Yung mga kainan kasi sa labas, may mga basuran. Oo. Minsan buo pa yung manok. Oo. Kaya di na ako umalis dito. Dito na ako natutong mag-solvent. Sino po nagturo sa inyo mag-solvent? Nagkaroon po ako ng mga barkada po. Diyan sa may Rizal po, Rizal Avenue, Santa Cruz. Nagkaroon po ako ng mga kaibigan dyan ng mga bata. Diyan ako tumagal. Simbahan po dyan sa may Doroteo. Doroteo si. Doon mo nakilala yung mga rugby boys. Dito po, opo. Bakit kayo nagsusolvent? Ano ba ang naidudulot sa inyo ng pagsusolvent? Minsan po hindi mo nararamdaman yung gutom. Po. Wala.
limot mo. Wala kang wala kang mararamdaman. Nagutom. Opo. Saan niyo po kinukuha yung solvent? May nabibilian po nun. At magkano po yun? Dati po meron pong pwede pong 2 piso, pwede pong 3 piso. Yung 2 piso po na yun marami na. Doon na po ako natuto na magaling na ako naging magnanakaw. Naging snatcher po kayo? O Sa hindi? lisi po. Yung halimbawa pag linapag mo dyan yung cellphone mo, mawawala bigla yan. Nagagawa ko yun. Halimbawa pag meron kang kwintas, nawawala ka agad yan. Di mo alam. Pero saang bahagi ng Maynila kayo naglalagi? Nung una po, dyan pa talaga sa Divisoria po. Ako Divisoria. nagnanakaw. Hanggang sa napunta nga dyan sa Recto. Hanggang sa nung lumaki na ako, dumadayo na po kami sa iba't ibang lugar. Katulad ng? Halimbawa, Quezon City, dadayo kami sa Caloocan, dyan sa may Grand Central, dinadayo namin yan. Yun, hanggang sa dumating po yung panahon, pinakauling-uli ko pong nagnakaw. Ang ninakawan ko po sa may Blooming Street, lawyer po. Paano niyo po, ano pong ginawa ninyo? Ano pong ninakaw niyo sa kanya? Yung bag po. Paano niyo po kinuha yung bag niya? Kinuha ko lang po. Habang kumakain siya. Opo. Tapos, Nung palabas na ako, doon sa labas, naglalakad ako papunta sa LRT. Sasakay na sana ako ng jeep. Bigla po yung nagtitinda ng mangga, nagbiruan sila. Magnanakaw, nagabulan silang dalawa. Dahil sa magnanakaw, napatakbo ako, hakala ko ako. Oo. Pinagtulungan po ako ng taong bayan. Malapit po yung pulis. Oo. Nagresponde po kagad yung pulis doon. Nakita nila yung bag na hawak mo. Nakita po ng pulis, kinuha po yung bag, dinala po ko doon sa presinto. Tiningnan po nila yung bag, meron pong baril doon. Yung 9mm na baril at saka yung pera. At saka may cellphone po. So, sa loob ng bag ng abogada, may cellphone, May baril may po. baril, at may 140,000 pesos. Opo. Ngayon, nandun ako ngayon, tinatanong ako ng pulis, sabi ko, ewan ko. Dala mo to, hindi mo alam. Maya-maya dumating si Ma'am Rosalie. Yung abogada. Opo. At nakita po niya yung bag. Nanginginig po siya, pinuha niya. Kinasuhan na kayo nun. Kinasuhan po ako. Nung kinasuhan po ako, napunta po ako doon sa judge. Tiyo po niya. Si Tiyo ng abogada. Opo, ni Ma'am Rosalie. Si Judge Antonio sa Branch 9, Maynila. Saan po kayo nakulong? Manila City Jail. Doon po kasi sa Manila City Jail, nung panahon na yun, wala po kami yung bahay. Bali, bumalik lang po kami doon sa Silda 11. Kasi dati tinapon po yung mga Sputnik. Sumali po kayo sa Sputnik Opo. sa loob ng Dati Manila. na po akong Sputnik. Ang tagal na. Yun po. Kasi nakulong pa lang ako noon ng Malabon, Sputnik na po ako. Ah, okay. Kaya lang doon kasi, kahit niya sabihin mo lahat kayo Sputnik, Oo. pag ikaw yung walang dalaw, Oo. ikaw po yung buyonero. Ano po yung buyonero? Ibig sabihin po ng buyonero, ikaw po yung tagalinis po ng dumi ng tao. So, sa mga nakikinig po sa atin ngayon, kung hindi po kayo familiar dun sa Sputnik, sa BCJ, ito po yung mga gang sa loob ng mga kulungan. So, meron diyang gang na Sputnik, merong Batang City Jail, merong Bahala na gang. Ano pa ba yung iba? Yung Diyan po tatlong- sa Manila City Jail, bali komando po. may Sputnik. komando pa. Oo. Tas usually itong mga gangs na ito, nag-aaway-away sila sa loob. Maraming mga PDL sumasali sa mga gang bilang pangproteksyon nila doon sa loob. So kayo po ay miyembro ng Sputnik, po. ng Sputnik. Pero dahil medyo mababa kayong Ako po yung miyembro ng Sputnik, Opo, ako- kayo yung tagalinis ng tagalinis ng dumi. buyonero, O, ang buyonero tawag po, doon. opo. Kaya lang, nung panahon po kasi na yun, walang CR, yung tao dyan dudumi sa lapag mismo. Minsan may basa, may matigas, may malambot. Ako po yung nakakalungkot pa nga pa nun, hindi ko makalimutan. Pag sobrang gutom, pag may nagbibigay sa akin ng tinapay, pinupunas ko lang po sa damit ko. Yung dumi. Kinakain ko po yung tinapay kasi wala po talaga kaming tubig nun. Ilang years po kayong nakulong sa Nung uli na Manila po. City Jail? Oo, 2 taon po, mahigit. 2 taon. Mahigit 2 taon. Kasi ako po'y taga Mindanao, Muslim po. Nung nasa Manila City Jail po ako, tinitingnan ko lang po minsan pag may nangangaral po na salita ni God doon sa loob. Kaya lang may galit po kasi ako eh.
galit po ako dun sa mga Christian. Bakit po? Muslim po ako. At hindi din po ako naniniwala sa Diyos. Pag sinabi mo kasi sa akin na merong Diyos, hindi po ako naniniwala. Katuwiran ko kung totoong may Diyos bakit ganito yung buhay ko? Bakit pinatay ang pamilya mo? Opo. Minsan may nagsasabi, pagsubok lang yan. Hindi ka bibigyan ni God ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Mm. Binabara ko po yun. Ano sinasabi? Sinasabi ko, bakit? Yung kapatid ko, kinaya ba niya yung pagsubok na yun? Yung ate ko, kinaya ba niya? Anong pagsubok yun? Nung panahon po na yun, may masipag kasing Kristiyano na pumapasok sa loob, yung pastor po. Minsan tinatakpan ko po yung tenga ko Kasi? Ayaw ko makinig. Minsan galit ako. Kasi pagod ka sa pagbubuyon, magpapahinga ka na lang, mag-iingay pa siya doon. Minsan galit na galit ako. Kaya lang minsan pag nagsasalita siya, sabi niya, totoong merong Diyos. Totoong may gumawa ng mundo. Nung narinig niyo po yun, ano pong sinabi ninyo? Ganun pa din po, matigas pa din yung puso ko. Ano sabi niyo po sa kanya? Sabi ko, hindi totoo yan. Hanggang sa dumating yung panahon na, kasi kahit anong gawin mo sa loob ng kulungan kasi kwadrado lang yan Naririnig at naririnig mo. Naririnig at naririnig mo talaga. Minsan sabi niya, kahit gaano karami yung kasalanan, andang ipatawad ng Diyos ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi, magiging busila kayo sa kaputihan. Ginamit niya yung Isaias 1:18. Tinignan ko po yung sarili ko noon. Ako na yung pinakamarumi siguro sa lahat Kasi 2 taon na yung damit ko, iba-iba na ang kulay. Doon ko pinupunas yung mga dumi. Ang short pan ko din po, punit na Kita na din po talaga yung hari ko. Minsan ginaganyan ko na lang. Kasi nahihiya din naman po ako. Nung sinabi niya yun, tinignan ko yung sarili ko kung may pinakamarumi. Pagdating naman sa kasalanan, ako yung pinakamakasalanan tao. Kasi nabuhay po ako sa pagnanakaw Kasi nungalingan, kasamahan. Hanggang sa naisip ko, sabi ko, kung totoong mayroong Diyos, ang dami naman tao Bigla akong napayuko. Tumingala ko, yumuko ako. Umiyak ako. Kung totoo kang Diyos, imposible. Imposibleng ano? Nakikita mo naman siguro ako, kilala mo naman siguro ako. Oo. Ang daming tao, nakakadamit, nakakakain na maayos. Bakit ikaw? Sabi ko, bakit ako hindi? Maawain kang Diyos. Sabi ko, baka pwede mo naman akong gawing kaibigan. Kawaan mo naman ako. Itulad mo lang ako sa kanila. Di ko alam na umiyak na ako noon. Nung matapos pong magsalita yung pastor, hindi po ako makatingala. Pumunta ako dun sa gilid. Lumipas yung ilang araw. May biglang nagbigay sa akin ng damit. May nagbigay sa inyo ng damit. Opo. Daniel Barreros. Sino po si Daniel Barreros? Bilanggo din po. Bigla-bigla na lang binigyan kayo ng damit? Sabi ko, naawa lang itong tao na to sa akin. Kaya niya binigyan ako ng damit. Hindi niyo po naisip, kuya, na instrumento ng Panginoon yung taong iyon. Hindi po nung panahon na yun. Sabi ko, naawa lang to. Hanggang sa sinabi ko, Lord, kung totoo ka, magkita ka naman sa akin. Sabi ko, Lord, ikaw ba so? Kasi may Bible doon na inuunan po nung Chief Maynaria po. Hiniram ko po yung Bible. Hindi po kasi ako nakapag-aral. Tinignan ko doon, mas pinabasa ko doon sa mga tagarot. Doon po ako nagumpisa po talaga na paturo magbasa ng Bible. At ano pong naging epekto nun sa inyo? Nung nagbabasa na po ako, lagi ko nang niyayakap yung Bible ko. Kahit di ko naintindihan. Napansin ko na lang po na bigla pong may nagsabi sa akin, kumain ka. Hindi pa po ako nakakain ng pagkain na masarap galing sa labas. Dumating po yung bastonero. Sabi niya, tayo, anong problema po nito? Sabi ni Commander Steve, ito si Nestor, lagi ito nagbabasa rito ng Bible. Pinakilala ako sa mga tao. Si Nestor ngayon, kung may utos si Nestor sa inyo, sundin na lang nyo. Hindi na siya pwede rito utusan. Ang gagawin na lang niya mananalangin sa Diyos kung babasa ng Bible. Ang sabi ko na lang kay God, Lord, hindi kita kilala. Pero ngayon, sabi ko sa kanya, unti-unti na kita nakikilala. Sabi ko, patawan.
Patawarin mo ako sa kanya. Kasi yun na po yung magiging papel ko, magbasa na lang ng Bible, manalangin. Ginawa ko yun. Nagbasa po ako ng Bible noon. Napansin ko na lang po, doon sa loob ng kulungan. Wala na po akong trabaho. Matagal na niya kayong pinatawad. Sabi ko, salamat. Noong panahon po na yon, dumating ulit si Pastor Noel doon. Sinalubong ko talaga siya. Sabi ko, Pastor, natutunan ko ng pagsisihan ng kasalanan ko. Nakilala ko na yung pinakilala mo sa akin. Kaibigan mo na ang Panginoon. Sabi ko, opo, yeah. Nung bumalik yung pastor doon, sumabay po yung BJNP pumasok. At sabi meron na daw po akong earring. Na may 2 taon na po ako walang earring. Sinabi ko, Lord, salamat. Lumuhod po ako, humiyak ako. Sabi ko, ayaw ko na magkasala. Sinabi ko doon sa pastor, kay Pastor Noel, Pastor, samahan niyo po ako. Sabi si Brad, bakit? Aaminin ko na po. Ayaw ko na magkasala. Pagdating po namin doon, pinatayo po ako ng judge. Tumayo po ako. Sabi ko po, totoo, alipin po ako ni Satanas. Kaya ako nagawa dyan. Kaya ako naman nagawa, lumaki po ako sa kalye. Wala po nagturo sa akin na mabuti. Wala po akong pamilya. Ganito po yung nangyari sa pamilya ko. Kinuwento ko sa kanila. Kasi sabi ko kay Ma'am Rosalie, Ma'am, nakilala ko na si God sa loob ng kulungan. Iingi po ako ng tawad sa inyo. Huwag po kayong mag-alala pag babayaran ko po yung ginawa ko sa inyo. Paano niyo po yung pinagbayaran? Sabi ko sa kanya, tatanggapin ko yung anihatol sa akin. Sabi ko ganyan. Nag-usap po silang dalawa. Pagkatapos nilang mag-usap, sabi ng judge, ngayon ko lang to gagawin dito. Kasi pag umamin ka, atulan ka talaga eh. Malupit po yung judge na yun, si Judge Antonio. Oo. Sabi ang Diyos, nagpapatawad. Kami din dito nagpapatawad, laya ka na. Sinabi niya sa akin na laya ka na. Niyakap ko talaga yung lawyer. Sabi ko, ma'am, salamat. Sabi sa akin yung lawyer, paglaya mo, kailangan mo ng trabaho, tutulog. Binigyan po ako ng number, calling card. Tawagan mo ako, tutulungan pa kita. Sabi na gano'n. Sabi ko, grabe, napakabuti ni God. Binalik na po ako sa city jail. Napansin ko na lang po yung BJNP na tumutulo po yung luha niya. Tinapik niya ako. Sabi ni Star, sabi ko, sir, bakit? Grabe yung Diyos, sabi nga. Grabe si God. Sabi ko, sir, bakit? Nandito yung release paper mo. Lalabas ka na ngayon. Pwede ka na lumabas. Kailan po kayo lumaya? September 14 po, 2004. Ano tawag niya kay Pedro? Kapalan. Sa pag-ibig mo. Sa pag-ibig mo. Nakita mo po sa amin. Nakita mo sa amin. Sa mo. Kaibigan, huwag ka nang manatili sa pagkakasala. Ngayon po kayo po ay pastor na. Opo, opo. Ano po ang ministry ninyo? Saan po kayo nagpapahayag ng salita ng Diyos? Nasa puso ko po talaga. Galing po kasi ako sa kulungan. Halos araw-araw po nandun po ako sa kulungan. Binabalikan ko po yung mga bilanggo. Niyayakap po sila. Natutuwa merong Diyos. So bumabalik po kayo ngayon sa kulungan Opo. para sabihin sa kanila na totoo si God. at maghanap ng mga iba pang Nestor Opo. doon na hindi naniniwala. Amen po. Yan, pinupuntahan ko po. Ano po ang mensahe niyo po, Sir Nestor, sa iba pang mga bilanggo na naririnig kayo ngayon na nawawalan na ng pag-asa sa loob ng piitan? Yun lang po talaga yung may pinakamahalaga po talaga, magtiwala talaga kay God. Pag ikaw sumampalataya kay God, katulad ng ginawa ko na makilala ko si God, sabi ko talaga sa Kanya, Lord, gamitin mo po ako, kabagan mo po ako, ituwid mo po ako. Kailangan lang buksan ng puso sa Panginoon. At kung may mensahe naman po kayo sa mga taong, alam niyo naman, ang ating lipunan ay mapanghusga, lalo na sa mga taong nasa loob ng kulungan, laging sinasabi, dapat mabulok na yung mga yan sa loob ng kulungan. Ano pong mensahe niyo sa mga Ang taong totoo iyon? po niyan, kahit anong sama po ng tao, mayroon pong pagbabago at may pagbabago. Pinakamahalaga po na makinig po talaga. Kung ako po yung nanatili ko pong pinatigas yung puso po, wala ko ako ngayon.
Maraming salamat po sa inyo, Pastor Nestor, at salamat po sa inyong inspirasyon.